Maraming salamat po muli, Pastor. Magandang umaga po sa inyong lahat. At purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo ay muli na namang makakapag-aral ng kanyang mga salita. Amen po? Noong nakaraang 2 linggo po ay tinuruan tayo ni Pastor na may pinag-aralan tayo. Ano po yung tinuro sa atin ni Pastor noong last 2 weeks? Kung natatandaan nyo. May maunlad na iglesia o malagong iglesia. Pag sinabi pong iglesia, ano po ang tinutukoy dito? Tayo po mga mananampalataya, di po ba? Hindi po yung mga church building na ito. Mga Kristiyano. At mapapaunlad o lalago po ang isang iglesia, sabi nga sa napag-aaralan natin, kung ang mga tumanggap sa mabuting balita ay nagpapabautismo, na kung saan ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus ay personal na nagpapahayag at pangako ng Kristiyano ng pagpapasakop at pagmamatapat sa Panginoong Hesus. At kasunod po nito yung pagsisisi at pangakong pagtalikod sa kasalanan. Nagpapaturo din po sila sa mga turo ng mga apostol dahil ang Kristiyano ay iniligtas po tungo sa bagong buhay sa Panginoong Hesus. At kailangan itong turuan ng salita ng Diyos upang makapamuhay ng banal at makabuluhan. Ang mga turo po ng apostol ay ang naging pamantayan ng iglesia sa kasaysayan, sa pag-unawa, at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At panghuli po yung nagsama-sama din sila, nagfe-fellowship sila bilang magkakapatid. At dito po natin itutuloy ang ating pag-aaral kung ano po ba ang kahalagahan ng fellowship. Fellowship o koinonia. Ang salitang fellowship ay palasak na po sa nasalita sa Kristyanismo. Ang iba nga po ay pinangalanan pa ang mga churches nila ng fellowship. Tulad nga po ng Proclaim His Name Christian Fellowship, Lift Jesus Higher Fellowship, at marami pa pong ibang churches. Dati po nga po, sabi ni Pastor Mar, yung JFCM, dati po pangalan nito ay Jesus First Christian Fellowship. Pero inobliga po ng gobyerno na lagyan ng church yung pangalan, kaya nabago nga po yung pangalan. Tulad nga po ng JIL, sa huli po ay nilagyan nila ng church. Jesus is Lord Church. Ganun po ang nangyari. Ang pagsisimba po ay pagfe-fellowship din po. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, tayo po ay nagfe-fellowship. Kung tayo ay nagsisimba lang at pagkatapos ng gawain ay uuwi na agad, hindi po tayo nagpe-fellowship. Kapag dumadating dito sa church ng maaga at may madatnan tayong mga kapatid dyan, kumustahin po natin, lalo na yung mga bago sa atin. Magpakilala po tayo, anong pangalan, kausapin po, yan po ang pag-fellowship. Hindi yung pagdating dito ay uupo na lang tayo. Aantayin yung worship, aantayin yung preaching, at pagkatapos uuwi na. Kaya nga po si Pastor nagmamadali pumunta sa pintuan para magpa-picture. Baka maunahan siya, masalasihan siya, makauwi agad Amen po? Dapat po 2 minutes, 3 minutes, kumustahin naman po natin yung mga kapatid natin, lalo na yung mga kailangan i-comfort, gaya ni na Sister Emily, ni na Brother Edwin, para malaman po natin kung anong mga pangangailangan nila. Hindi naman po sila magsasalita sa atin kung anong pangangailangan nila, di ba? Siyempre, mahihiya din po yan. Tayo po ang mag-approach sa kanila para malaman ng bawat isa sa atin kung ano nga po ang pangangailangan ng bawat isa. Kung anong dapat nating ipanalangin, kung anong dapat nating maitulong.
Amen po? Kaya nga po maganda ang ginagawa ng mga kabataan dito sa atin. Di ba? Pagkatapos ng worship service, nagmi-meeting sila, nagpe-fellowship sila, nagkakaroon ng salo-salo ng pagkain. Maganda po yung ginagawa ng mga kabataan dito sa atin. Lagi sila nagpe-fellowship. Yung matatanda, nagmamadali pong umuwi. Ang isang pagtitipong pang-birthday ay fellowship din po yun. Yung may birthday ngayon September, kakaroon tayo ng fellowship. Ang ginagawa nating Lord's Supper o pag-alala ng banal na hapunan, fellowship din po yun. At marami pa pong iba. So ano nga po ba ang fellowship at ang kabuluhan nito sa mga Kristiyano? Ang fellowship ay salitang ginagamit ng Bible sa maraming pagtitipon-tipon ng mga Kristiyano. Ito sa Griego ay koinonia. Sabihin nga po natin lahat, koinonia. Koinonia. Na ang ibig sabihin ay pakikilahok, pakikisa o pakikituwang. Ito po ang pakahulugan ng mga apostol kapag ginagamit ang salitang ito, yung salitang koinonia. Atin po siyang aralin at matutunan, suriin ang kahalagaan ng fellowship sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Magsimula po tayo sa pagbasa sa unang Juan 1:1 hanggang 4. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Ang ipinapahayag namin sa inyo ay ang tungkol sa Kanya na naroon na mula pa ng pasimula. Narinig namin siya at nakita. Napagmasdan namin siya ng aming mga sariling mga mata at nahawakan ng aming mga kamay. Siya ang salitang nagbibigay ng buhay. Siya na nagbibigay ng buhay ay nahayag at aming nakita at pinapatutuhanan. Ipinapangaral namin sa inyo ang nahayag sa amin, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Ipinapahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang maging kaisa namin kayo sa pakikiisa namin sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang maging ganap ang aming kagalakan. Ang unang bahagi po ng sinulat ni Apostol Juan ay ipinapaliwanag po niya, pinapangaral niya kung sino ang Panginoong Hesus, kung ano ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus, at pinapangaral din niya yung tungkol sa kaligtasan. At ang sabi niya ay, ipinapahayag namin sa inyo ay ang tungkol sa Panginoon na naroon na mula pa ng simula. Kasama-sama po kasi sila ng ating Panginoon noon di po ba? Kaya ang sabi niya ay narinig namin siya at nakita. Kaya pinapahayag namin ito upang maging kaisa. Yun po yung word na fellowship o koinonia. Sabi po doon, kaya pinapangaral namin sa inyo para katulad namin, yung mga apostol po ang tinutukoy dito, para katulad namin ay para manampalataya kayo at maging kaisa namin kayo sa pananampalataya sa Ama at sa Panginoong Hesus. Maging kaisa sa pakikisa upang sama-sama namin kayo sa pananampalataya sa Ama at sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung nagsasarili po tayo, hiwalay at hindi kaisa sa ating mga kapwa mananampalataya, ay hindi po tayo kaisa ng Ama at ng Anak. Sapagkat bakit? Sapagkat ang Ama at ang Anak ay kaisa ng ating kapwa mananampalataya. Yan po ang kahalagan ng fellowship. Tinuturuan tayo na sa pamamagitan ng fellowship na maging kaisa tayo hindi lang sa Diyos. Maging kaisa tayo hindi lang sa Diyos, kundi maging kaisa din sa ating kapwa mananampalataya. Kaya po pag nagsasarili lang tayo,
Anong ibig sabihin nito? Nagre-relihiyon lang po tayo. At tandaan natin, ang relihiyon ay hindi po nakakapagligtas. Kapag sinasabi natin Kristiyano tayo, nananampalataya tayo, pero hindi tayo kaisa ng ating iglesia, ay hindi tayo kaisa ng Ama at ng Panginoong Jesus. Wala pong Kristyanismo kung walang fellowship. Kaya po kailangan natin isuko ang ating mga pagsasarili natin at makiisa tayo sa pakikisa sa Panginoon at pakikipag-fellowship upang maranasan natin ang pakikipag-isa sa Ama at sa Kanyang anak na ang Panginoong Jesus. Amen po? So bakit po ba kailangan ng isang Kristiyano ang fellowship? Una po, sapagkat ang iglesia o kalipunan ang itinakda na pananahanan ng Kristiyano, ito ay fellowship. Kung totoo tayo ay totoong nananampalataya sa Panginoong Hesus, isinuko natin ang maraming mga karapatan natin sa Kanya. Kasama rito ang pamumuhay ng pansarili lamang. Kailangan pong pagpasayan kung saang iglesia siya inilalagak ng banal na Espiritu. Gaya po nung bago lang kaming lipat doon sa Floodway, sa Taytay, nung galing kaming Mandaluyong, ang una po naming hinanap ng aming mga pamilya, kaming mag-asawa ay yung kung saan kami mag-church, mag-iglesia. So, naghanap po kami hanggang sa nakarating kami doon sa Muson. At ilang churches po yung naatinan din namin. Kaya lang kung hindi ka nga po para doon, hindi ka talaga para doon. Kaya ang ginawa namin, nanalangin kami. Kaya nung malipat na naman po kami sa Muson, blessing in disguise po, yung church ng JFCM ay katabi lang po namin. Katabi lang namin. Katabi lang po. Kasi nung sa Mandaluyong kami, hindi naman po kami sa Jesus First na ma-attend. Sa MCLC, Mandaluyong Christian Life Center. Hindi po kami sa JFCM noon. Naging JFCM lang po kami nung nasa Taytay na po kami, nasa Muson. Hanggang po sa mapunta kang Angono, hanggang sa malipat na po kami dito. Pinalalangan po namin yan. Kaya nga po matapos pagpasyahan ito, tayo po ay inaasahang makikipag-isa sa iglesyang ito kung saan tayo nilalayon ng Diyos na lumago sa pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin, nilagak sa katawan o iglesia. Yung nilagak po sa church. Sabi po sa unang Korinto, 12 hanggang 13, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming bahagi. Ngunit ang maraming bahagi na ito ay bumubuo sa iisa pa ring katawan. Gayon din naman ang mga mananampalatayang bumubuo sa katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o Hintil, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu para maging isang katawan. At iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Ang talatang ito po ay tumutukoy sa pagkakaisa at pagkakaugnay ng mga mananampalataya kay Kristo. Ginamit ni Apostol Pablo ang pagkakatulad ng katawan ng tao upang ilarawan ang konseptong ito. Yung idinidiin na bagaman ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, ito po ay gumaganap bilang isang nagkakaisang kabuuan. Katulad po dito sa church, ang bawat miyembro ay may natatanging papel na dapat gampanan. Ngunit lahat ay mahalaga para sa pangkalatang gawain ng church. Mahalaga po lahat ng gawain. Kaya nga po ang tema dito ay pagkakaisa, koinonia, fellowship. Anuman ang ating magkakaibang pinagmulan, anuman ang ating mga kakayahan, anuman ang ating mga katayuan sa buhay, lahat po ng mga mananampalataya ay dapat nagkakaisa kay Kristo. Ang pagkakaisang ito ay naging posible sa pamamagitan nga po ng banal na Espiritu
na nagbibinyag sa atin sa katawan ni Kristo at nagbubuklod sa atin bilang isa. Ang church po kasi sa Corinto ay naharap po sa mga isyu ng pagkakabahabahagi. Na may ilang miyembro doon na mas pinahalagaan ng ilang mga spiritual na kaloob kaysa sa iba. Kaya nga po bilang tugon ni Pablo sa tensyong ito ay binibigyan din niya ang pagkakaisa ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Ipinaalala ni Pablo na ang kanilang pagkakaiba-iba sa mga kaloob ay hindi dapat humantong sa pagkakabahabahagi. At sa halip, ano ang dapat gawin? Ay dapat palakasin ang iglesia sa kabuuan. Kaya nga po pinaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto yung spiritual significance ng baptism. Ibig sabihin, isang espiritu ang ating tinanggap nating lahat. Lahat ng Kristiyano ay binorn again ng espiritu at lahat ay binautismuhan ng banal na espiritu sa bagong tipan. Kaya po ang sabi ni Pedro ay magsisi kayo, magpabautismo kayo sa tubig at tatanggapin at tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na espiritu. Kaya nga po normal na ang mga Kristiyano sa bagong tipan ay nabautismuhan sa tubig at nabautismuhan sa banal na espiritu. Ang pagkakaisa natin sa Panginoong Hesus na gawa ng espiritu, kasama yung pakikipag-isa natin sa church, ay upang maging isang katawan. Amen po? So paano pa tayo pinalalagot sa loob ng iglesia? Sabi dito sa Efeso 4, talatang 7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang mga espiritual na kaloob ay nagmula po kay Kristo. Ang Panginoong Hesus ang nagpapasya kung ano ang mga kaloob ang ating matatanggap. Hindi natin pinipili ang sarili nating espiritual na kakayahan. Ito po ay binibigay sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Bawat mananampalataya, tandaan po natin, bawat mananampalataya ay may kaloob. Ang mga kaloob na ito ay hindi para sa personal na pagmamataas o para sa pansarili lamang, kundi upang tulungan ang iglesia na lumago sa pananampalataya at pagkakaisa. Iniisip po ng ilang mananampalataya na hindi sila mahalaga o hindi sila matalino. Ngunit nilinaw po dito ni Pablo na binibigyan ng Panginoon Hesus ng kaloob ang bawat isa. Bawat isa, walang maiiwan. Ang iba naman ay maaring isipin na ang kanilang mga espiritual na kaloob ay mas mahalaga. Ngunit lahat ng mga kaloob ay binigay ni Kristo ay para po sa isang layunin. At walang kaloob na hihigit pa sa iba. Mahalaga po yan, lahat sa paningin ng Diyos. Lahat. Kaya sa halip na ihambing ang ating sarili sa iba, ay dapat tayong tumuon sa paggamit ng ating mga kaloob ng tapat para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa ikabubuti ng lahat. At sinasabi naman po dito sa verses 11 hanggang 13, sabi po dito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ibanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano po ang katawan ni Kristo? Ang iglesia. Hanggang makaptan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ito po yung tinatawag na fivefold ministry. Ito yung mga apostol, propeta, ebanghilista, pastor at guro. Ang bawat isa sa mga tungkuling ito ay may mga natatanging mga responsibilidad
at tungkulin sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. Ang mga apostol, ang mga pangunahing pinuno ng sinaunang simbahan, sila yung responsable sa pagtatatag at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang mga propeta ay may kaloob na magsalita ng Diyos at magbigay ng patnubay at direksyon sa simbahan. Ang mga ebanghelista naman ay inatasan na ipahayag ang mabuting balita ni Jesucristo sa mundo. Ang mga pastor ay mga pastol at tagapag-alaga ng kawan. Ibig sabihin sa mga mananampalataya na nagbibigay ng espiritual na patnubay at pamumuno sa church. Yun pa ang mga pastor. Ang mga guro naman ay may pananagutan sa pagtuturo at pagsasanay sa mga mananampalataya sa mga daan ni Kristo. Ang layunin ng magkakaibang mga kaloob at tungkulin ito sa loob ng church ay para po para sa ikasasakdal ng mga banal, para sa gawain ng ministeryo, para sa ikatitibay at ikalalakas ng katawan ni Kristo. Yung church po ang tinutukoy dito. Sa madaling salita, umiiral ang mga tungkulin ito upang ihanda ang mga mananampalataya para sa gawain ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa iba. Palakasin ang katawan ni Kristo at pagyamanin ang espiritual na paglago ng bawat isa, ng bawat mananampalataya. Kabilang po dito ang pagsusuporta, paghikayat, at pag-aalaga sa isa't isa sa pagmamahal at katotohanan. Hanggang kailan? Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nangangahulugan po ito na ang iba't ibang tungkulin at ministeryo sa loob ng church ay nilayon po ng Diyos upang dalhin ang mga mananampalataya sa isang mas malalim na pangunawa at kaalaman kay Kristo na humahantong sa pagkakaisa sa pananampalataya. Ano pa po? Pinalalago tayo sa loob ng iglesia. Ayon po yan sa Efeso 4, 14 hanggang 16. Sabi po dito, nang sa gayon, hindi na tayo magiging katulad ng sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito po ay panawagan ni Pablo sa mga mananampalataya na lumago, maging mature sa kanilang pananampalataya. Sinabi niya na huwag nang tumulad sa mga bata na madaling maimpluwensyahan at mailigaw ng mga maling turo at mapanlinlang na taktika. Sa halip ay maging batay sa katotohanan ng salita ng Diyos at maging lubos na katulad ni Kristo. Bilang mga mananampalataya ay tinawag tayong itaguyod ang katotohanan ng Ebanghelyo habang nagpapakita ng pagmamahal at habag sa isa't isa. Ito ay tumutukoy sa Kristiyanong kabutihan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Kung hindi po tayo naturuan, hindi nagamit ang tanging kaloob, hindi natutong maglingkod, at hindi naging katulad kay Kristo, anong magiging katulad natin? Magiging katulad tayo, sabi dito, ng mga bata. At ano ang characteristics ng mga bata? Madaling matangay, madaling mapaniwala, madaling manlamig, madaling matisod, at madaling magtampo. Madaling maililigaw ng mga maling turo. Hindi lang nasagot yung mga dasal nila.
nawawalan na o nababawasan na ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nanlalamig na. Hindi na nila nagagawa yung sa ministry. Pero po yung nagmamature, ang natutunan niya ay ang pagsasalita ng katotohanan ng salita ng Diyos sa diwa ng pag-ibig hanggang sa maging lubos tayo katulad ni Kristo na siyang pang-ulo nating lahat. At ano po ang nangyayari sa church pag nangyayari ang lahat ng ito? Pag nagmamature ang mga Kristiyano. Sabi dito, at ang lahat ng bahagi na pinag-ugnay-ugnay ay magiging isang katawan, at kung maayos na gumaganap sa kanilang tungkulin, ano ang nangyayari sa church? Ang katawan o ang church ay lalaki at lalago sa diwa ng pag-ibig. Amen po? Kung mayroong pakikipag-fellowship o koinonia o pakikipag-isa ang isang Kristiyano sa mga kapwa niya Kristiyano sa kanyang iglesia, siya po ay natuturuang mabilis at umuunlad sa pananampalataya at pakikiwangis sa Panginoong Hesus. At kung hindi naman, ito ay nananatiling parang bata na madaling magdamdam at mahirap umunawa sa mga turo ng salita. At marami po ang ganon. Pero wala po dito sa Jesus First Antipolo. Amen po? At pangalawa po, kung bakit kailangan natin ng fellowship? Sapagkat dito napapaunlad ng totoo ang isang Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Wala naman pong ginawang marami ang mga unang mananampalataya. Kanilang sinunod ang mga apostol at isinagawa ang mga natutunan nila. Wala pong sikreto. Wala silang ginawa, kundi sinunod lang nila ang mga turo ng mga apostol. Malinaw naman kung ano ang mga payak na gawain ito. Payak, ibig sabihin, simple. Ano ang ginawa nila para lumago? Ang sabi dito sa mga gawa 42 hanggang 43, sabi po dito, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Yun po yung word na fellowship, koinonia o pakakipag-isa, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Pagkatapos mamangaral ni Pedro sa mga Hudyo, ay nabagabag po ang kanilang damdamin. Bakit po nabagabag ang kanilang mga damdamin? Sila po kasi yung mga Hudyong mas pinili pa si Barabas na palayain kaysa kay Jesus. Sila yung sumigaw ng ipako sa krus, nang tanungin sila ni Poncio Pilato kung anong dapat gawin sa ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, sila po yung nagpapako sa krus sa Panginoong Hesus. Sila yung nagpapatay. Kaya nagbagabag ang kanilang mga damdamin sa pangangaral ni Pedro. At tinanong nga nila si Pedro kung ano ang kanilang dapat gawin. Ang sabi ni Pedro ay, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, magpabautismo at tanggapin ang banal na Espiritu. Kaya nga po nagpabautismo sila sa Jordan River, mga 3,000 sila doon, at pagkatapos po ay tinuruan sila ng Panginoon, sa mga turo ng Panginoon at nagsama-sama sila bilang magkakapatid. Nag-fellowship po sila. Lagi nilang inaalala ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na hapunan at sila'y natutong manalangin. Nagsama-sama sila. Hindi po sa loob lang ng isang buwan, hindi po sa loob ng isang linggo na tulad na ating ginagawa, kundi madalas po silang nagsasama-sama. So ano po ang kanilang mga gawain?
Nagpaturo po sila sa mga apostol o turo ng mga apostol. Kaya nga po, tinitingnan natin palagi kung ang mga turo ay apostolic na turo, apostolic teaching. Halimbawa, sa mga nakaugali ang turo ay walang bautismo sa banal na espiritu. Sinasabi ng iba na kapag Kristiyano ka ay natanggap mo na ang banal na espiritu. Pero sa mga apostol po, hindi ganun ang turo nila. Iba yung pagtanggap sa banal na espiritu, iba yung pagka-born again sa espiritu. Ano pa po, nagsama-sama sila sa fellowship o nagkoinonia o nakiisa sa lahat, sila sa isa't isa. Nagdadamayan po sila, nagtutulungan. Nagpipira-piraso sila ng tinapay o nag-Lord's Supper bilang pag-alaala nila sa Panginoon. Halos araw-araw at sila po ay nanalangin. Tingnan po natin ang kanilang fellowship. Ano ang kanilang fellowship? Ayon dito sa mga gawa 2, 44 hanggang 47. Ano po ang kanilang fellowship? Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Nagsama-sama po sila, nag-fellowship sila. At gaano kadalas, ano sabi dito? Gaano kadalas? Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Araw-araw po sila nagfe-fellowship. At dahil po matindi ang pangangailangan noon dahil taggutom po noon sa Judea, kaya nga po mababasa natin na naglilikom si Pablo mula sa mga hintil na Kristiyano upang dalhin sa Jerusalem. Kaya po nagtutulungan sila. May mga nagbebenta ng kanilang ari-arian at ang napagbilhan ay dinadala sa mga apostol upang ibigay doon sa mga nangangailangan. Marami po ang takot na takot sa verse na ito. O kaya iniiwasan ang verse na ito. Ibig sabihin po, ang ibinebenta nila ay yung sobra lang nila. Kung may mga damit tayong hindi mo na isinusuot, mga sapatos, mga bag na hindi mo na ginagamit, i-garage sale mo upang makatulong sa mga kapatid natin na nangangailangan. Di po ba? Kung isa ang sasakyan mo, ibebenta mo ba yon? Siyempre hindi, wala ka nang masasakyan. Wala ka nang gagamit ng sasakyan. Kung isa lang ang bahay mo, ibebenta mo ba yon? O siyempre hindi rin, wala ka nang matitirahan pag ibinenta mo na yon, di pa ba? Ngayon, kung marami kang luxury car, pwede mong ibenta kahit isa. Yung pinakamura, yung halagang 6 na milyon lang. Huwag lang yung may payong at wine glass. Kasi nagagandahan ka doon, di po ba? Sige po, ituloy na natin. Baka mapasama pa tayo sa investigasyon nito. So, paano sila nagpe-fellowship? Nagsasama-sama sila. Nagtitipon, ibig sabihin nagtitipon, nagpe-fellowship. Nagtutulungan sila ayon sa pangangailangan, dadamayan sila. Nagtitipon sila sa templo at pampublikong lugar. Nagtitipon din sila sa kanilang mga tahanan. At gaano nga po kadalas nila itong ginagawa? Araw-araw, sabi po dito. Nagpipira-piraso ng tinapay, Lord's Supper. Patuloy nilang inaalala ang ginawa ng Panginoon. Pinananatiling malinis ang mga kalooban at nagpuri sila sa Diyos. Kaya nga po mabilis na lumago yung mga Kristiyano noon.
at mabilis silang matuto sa mga turo ng mga apostol dahil sa kanilang madalas na pag-fellowship. Amen po? At meron po din po mga scammer noon pa pala. At kung may nanloloko o nagsasamantala kaya, anong nangyayari? Sige po, basahin po natin yung Gawa 5:1-6. Meron namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Si Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo pa rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yun? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya ay patay na bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring yun ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya ay inilibing. Uso po kasi noon na, yun nga po, yung nabasa natin, di ba? Nagbebenta sila ng kanilang mga sobrang lupa at pagkatapos ay binibigay nila sa mga apostol para ang perang na pagbilhan para itulong sa mga nangangailangan. At isa na rito yung mag-asawang Ananias at Safira. Paano nalaman ni Pedro na nagsabwatan ng mag-asawa? Di ba na huwag ibigay ang lahat ng kabuuan ng napagbilhan ng kanilang lupa? Pinapalitaw kasi ng mag-asawa na ang buong perang pinagbintahan ng lupa nila ay ibinigay nila ang kabuuan sa mga apostol. Pero ang sabi ni Pedro, bakit siya nagsinungaling sa banal na espiritu? Hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Bakit mo binawasan ang perang pinagbilhan ng lupa? Kaya po naging masama si Ananias dahil nagsinungaling po siya, maging ang kanyang asawang si Safira. Hindi nila sinabi, ang sabi nila ito na yung kabuang halaga ng pinagbilhan namin ng lupa. Kung halimbawa na benta ng 300,000 yung lupa nila, kahit 10,000 pwede nilang ibigay eh. Kanila naman yun, di po ba? Kahit 10,000, kahit 50,000, kahit 100,000, kahit 90%, pwede nilang ibigay yun. No question asked po doon. Kanila yun eh. Bago ibenta yung lupa at pagkatapos ibenta ng lupa, kanila yun. Ang nangyari lang po, nagsinungaling sila. Sinabi nila na yung binibigay nila ay yung kabuang halaga na napagbilhan nila. Kaya doon po, naging masama sila. Dahil nagsinungaling sila sa banal na espiritu. Kaya ano pong nangyari? Hinatulan sila ng Diyos. Namatay po sila. May layunin ang Diyos kung bakit agad-agad. Instant po yung pagkapatay nila. Pagkasabing ganun, bigla na lang tumumbuang. Patay. Instant po yung hatol na yun ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, nung mabaltaan ng mga tao yung nangyayari yun, ay pinagharian sila ng matinding takot. Anong klaseng takot po yun? Takot sa Diyos. Kasi nakikita po ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. Kaya dapat po magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. At maging tapat po tayo sa Kanya. Amen po? So ano po ang bunga ng fellowship? Anong naging bunga ng fellowship? Sabi po dito, samantala sinikap ni Saulo na wasakin ng iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at ibinibilanggo, maging lalaki man o babae. Dahil dito nagkahiwalay ang mga mananampalataya sa ibang lugar, ngunit saan man sila makarating, ay ipinapangaral nila ang salita. Mabilis po silang lumago dahil halos araw-araw nga po ay nagtitipon sila. Ito yung mga mananampalataya.
Kaya po nung magsimula ang persecution na pinangungunahan po ni Saulo, hindi pa po tinatawag dito si Pablo ng Panginoong Hesus. Saulo pa po ang pangalan niya. Ay sinigap niya ni Saulo na wasakin ng iglesia. Pinapasok niya ang mga bawat bahay at kanyang kinakaladkad yung mga mananampalataya. Binibilanggo, pinapatay. Kasama na nga po rito si Esteban. Napatay po si Esteban. At ang nangyari ay nagkahiwa-hiwalay po yung mga mananampalataya. Dahil natakot sila, persecute sila. Napunta sila sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila nakarating, ano po ang ginawa nila? Patuloy pa rin nilang ipinapangaral ang salita. Hindi po sila tumigil o natakot na ipangaral ang ebanghelyo. Ito po ang dapat din nating gawin. Huwag tayong matakot ipangaral ang ebanghelyo sa ating mga kapitbahay. Huwag tayong mahihiya sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, lalo na po sa ating pamilya, di po ba? Isang pamilya, hindi naman po lahat, karamihan, hindi naman po lahat iisa ang pinaniniwalaan. Hindi naman po lahat nananampalataya sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahihiya, huwag tayong matakot, kasi mas nakakatakot po kung hindi natin gagawin yun. Bakit po mas nakakatakot? Kasi hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos. Di po ba? Yung great disciple, yan ang ibig sabihin dito. Great Commission. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Amen po? Kaya ano po ang pinag-uutos ng mga apostol sa mga mananampalataya? Sabi po dito, kaya hindi dapat pabayaan ang fellowship. Sabi po sa Hebreo 10:21-25, tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Yung basahin na lang po natin yung naka-highlights, yung verse 25. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng ating Panginoon. Noon po nanlalamig na ang mga Kristiyano dahil pagod na po sila, pagod sa pag-uusig. Ang sabi dito sa Hebreo ay, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, sa pag-fellowship, gaya ng ginagawa ng ilan. Bakit huwag kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon? Kasi po sa pag-fellowship, gaya ng ginagawa ng ilan, ay doon napapalakas ang loob ng bawat isa. Sa pagtitipon po ay doon natin ginigising ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sabi po nga, lalo-lalo na ngayong malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya po pag walang fellowship, walang pagpapalakasan sa isa't isa. Walang pagtutuwiraran kung walang fellowship. Walang magtutulungan kung walang fellowship. Walang magmamalasakitan kung walang fellowship. Kaya mahalaga po ang fellowship sa church. Hindi po tayo lalago kung walang fellowship sa church. Amen po? So, bakit kailangan ng fellowship ng bawat Kristiyano? Pangilan na ba to? Pangatlo mo na ba to? Pangatlo po. Sapagkat sa fellowship ay napapatibayan ang ating pakikipag-isa sa Ama at sa Panginoong Hesus. Binasa na po natin to kanina, di po ba yung 1 John 1-4. Sabi po sa yung may highlights na lang po, pinapahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang maging kaisa. Upang maging kaisa namin kayo sa pakikiisa namin sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesus Kristo. Sinusulat namin ito upang maging ganap ang aming kagalakan. Sabi nga po dito na Apostol Juan, pinapahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang maging kaisa namin kayo.
sa pakikiisa namin sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus. Ibig sabihin dito ni Juan ay kapag ka-fellowship namin kayo, ay ka-fellowship din ninyo ang Ama at ang Panginoong Jesus. Ang pananampalataya natin ay sinasalamin ng Diyos. Hindi sa ating kayang sabihin, kundi sa ating mga ginagawa at handang gawin. Pangunahin dito ang ating pakikipag-fellowship sa ating mga kapwa Kristiyano. Tingnan po natin yung salamin ng pagkaalagad. Sabi po dito sa John 13 verse 34, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, paano pinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa kanila? Sinabi ng Panginoong Hesus ito sa kanyang mga alagad nung sa huling hapunan. Yung bago siya aristuhin o hulihin. Sabi niya, mag-ibigan kayo. Tinawag niya itong bagong utos. At ipinakita lamang ng Panginoon Hesus ang ganitong uri ng pag-ibig sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang mga paa. Isang gawain, yung paghuhugas po ng mga paa nung panahon na yon ay isang gawain na ginagawa lang ng isang pinakamababang alipin. Yun po ang gawain ng pinakamababang alipin nung panahon na yon. Nag-abang lang siya sa pinto, may planggana dyan, at pag may papasok, pupunasan niya, huhugasan niya ang paa. Yun po ang gawain ng pinakamababang alipin nung panahon na yun. Pero bakit po ginawa ng ating Panginoong Hesus? Upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa kanila. Pinakikita dito na ang pag-ibig ay tanda ng tunay na pag-aalagad. Ang pag-ibig po sa Biblia ay hindi po tungkol sa emosyon. Ito po ay tungkol sa aksyon o gawa. Nangangahulugan ito ng paglilingkod sa iba, pagpapatawad, at pag-uuna sa iba bago ang sarili, kahit na po mahirap. Dito po tayo nakikilala na tayo ay mga Kristiyano. Hindi sinabi ng Panginoon Hesus na makikilala ang buong mundo ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga building, sa kanilang mga tradisyon. Ngunit sinabi niya na sila ay makikilala sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig. Nangangahulugan ito na kung paano natin tratuhin ang isa't isa. Ito ay mas mahalaga kaysa ano paman. Ang pag-ibig ay nangangailangan po ng kababaang loob. Pinakita ng Panginoon Hesus ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod. Ito nga po yung paghuhugas ng mga paa, pagpapagaling sa mga may sakit, at sa huli ay ang kanyang pagkamatay sa krus. Kung susundin natin siya, dapat po tayong maging handa na maglingkod sa iba ng may pag-ibig. Amen po? So, paano pinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa kanila? Isa pa po ito, salamin ng pagkaalagad sa 1 John 4:12. Mga minamahal, dahil ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang fellowship ang gumigising sa damdamin tungo sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. Ang sabi po dito ng Juan ay wala pang nakakita sa Diyos. Walang sino mang tao ang ganap na nakakita sa Kanya. Sa kanyang ganap na kaluwalhatian. Kahit walang pisikal na nakikita ang Diyos, ang kanyang presensya ay maaari pa rin po nating malaman at maranasan. Amen po? Paano po? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kapag ang mga mananampalataya ay nagmamahalan,
Ito po ay tanda na ang Diyos ay nabubuhay sa kanila. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap sa kanila. Ang salamin ng ating pag-ibig sa Panginoon Hesus ay yung kakayahan nating umibig sa mga iniibig niya. Ibig sabihin, sa ating kapwa. Ano pa po? Yung salamin ng pagpapatawad. Sabi dito sa 1 John 1:5-7, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pakikisa, may fellowship, may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So kailan tayo napapatawad? Kapag nakikipag-isa tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, pag sinasabi mong Kristiyano ka, tapos nagsosolo ka o ginagawa mo lang ang gusto mong gawin, hindi mo isinusuko ang iyong mga bisyo, mga gawaing mali, patuloy ka pa rin namumuhay sa laman, ay hindi mo talaga mahal ang Panginoong Hesus. Dahil hindi mo handang isuko ang mga dapat isuko sa Kanya para mapalitan ito at upang ikaw ay mabago na. Yan po ang dahilan kung bakit minsan po nasa ministry tayo pero hindi pa rin tayo nagbabago. Nagagawa nga nila yung sa ministry pero hindi po sila nakikipag-isa. Kaya yung dapat baguhin ay hindi po nababago ng banal na espiritu. Ano pong ibig sabihin po doon? Kasama po yung pag ikaw ay mainitin ng ulo, yung mataas ang tingin mo sa sarili, mataas ang tingin mo sa pinag-aralan mo, pinagyayabang mo. Kaya ang sabi diyan ay, kung tayo ay may pakikisa, may fellowship sa Kanya, ngunit namumuhay tayo sa kadiliman, ay nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Isuko na po natin lahat ng mga hindi magandang gawain ito. So, bakit kailangan ng isang Kristiyano ang fellowship? Last na po ito. Sapagkat sa fellowship lamang masusunod ang maraming inuutos ng Panginoon Hesus at mga apostol. Marami pong mga utos ang Panginoon Hesus at ang mga apostol na masusunod lamang kung tayo ay nagpe-fellowship. Hindi po sila maigaganap kung nagsasarili o nagsosolo lamang ang isang Kristiyano. Ito po ang dahilan kung bakit nahihirapan ng iba na ipamuhay ng tunay at totoo ang pananampalataya. Sabi po dito sa utos sa pag-ibig, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginawa niyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Sabi dito ay tinuro na tayo ng Diyos kung paano mag-ibigan, di po ba? Ang pag-ibig ay hindi lang po sinasabi. Yun nga po, sabi nga po dito, ang pag-ibig ay hindi emosyon. Ang pag-ibig po ay aksyon o gawa. Madaling sabihin po ang pag-ibig pero mahirap gawin. Amen po? Kaya kung may pag-ibig na tayo, pag-ibahin pa natin ang ating pag-ibig. Di po ba? Ano pa po? Yung pakikigalak, pakikitangis, pakikisama. Sabi sa Romans 12:15-16, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Sinasabi dito ni Pablo na makisaya sa mga nagsasaya at umiyak kasama ng mga umiiyak. Ang pangaral na ito ay nagbibigay diin sa kahalagaan sa ating mga relasyon. Kapag ang ating mga kapatid ay nakakaranas ng kagalakan, ay dapat makibahagi tayo sa kanilang kaligayahan
at magdiwang kasama nila. Gayon din, kapag naharap sila sa kalungkutan at paghihirap, ipakita din natin ang ating pagmamahal. Condole natin sila, i-comfort natin sila. Yan po ang dapat natin gawin. Sabi nga po dito, magkaisa kayo ng saloobin, huwag tayong magmamayabang. Pakisamahan natin dito, pakisamahan natin kahit yung mga tinatawag na mga pinakamamabang uri ng tao. Yung mga aba, yung mga mahihirap, pakisamahan po natin sila. Ano pa po yung sabi dito, utos pagpapatawad at pagpapaumanhin. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang punto po dito ay napakasimple eh. Pag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Kaya matuto tayong magpatawad sa isa't isa, magpasensyahan. Di po ba? Ano pa po yung ibang mga utos para sa isa't isa? Yung pagtanggap sa isa't isa, kabaitan sa isa't isa, pagtutulungan at pagdadala ng pasanin, paghingi ng tawad sa isa't isa, pagpapalakasan, pagdadalanginan, pagtutuwiran, paglilingkuran, pagpapasakupan, at marami pang iba. Di ko na po inano yung mga verse niya. Tatagal po tayo. So, bakit po ba kailangan isang Kristiyano ang fellowship? Sapagkat ang iglesia o kalipunan ang itinakda na pananahanan ng Kristiyano ay fellowship. Sapagkat dito napapaunlad ng totoo ang isang Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. Sapagkat sa fellowship ay napapatibayan ang ating pakikipag-isa sa Ama at sa Panginoong Jesus. And lastly, sapagkat sa fellowship lamang masusunod ang maraming mga inuutos ng Panginoong Jesus at ng mga apostol. At sa ating pong pagtatapos, ang buhay Kristiyano ay dinisenyo ng Diyos na nakakawing sa ating handang gawin sa isa't isa, sa ating koinonia o fellowship. Hindi lalagong totoo ang sinuman na hindi handang lumahok sa ginagawa ng Panginoon Jesus sa kalipunan. Pilit itong binabago ng modernong katuruan na tila nagtuturong maaring mamuhay ang Kristiyano na mamag-isa. Kanyang pinagpapasyahan ang nais lamang gawin at inaaliw ang sarili na ito ay sapat na. Hindi po ganito ang plano ng Diyos. Gusto niya tayong maitulad sa Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pakikisa sa kanyang bayan at iglesia. Binabago tayo sa pamamagitan ng paglahok sa kanyang mga ginagawa sa iglesia. Dumalo po tayo at lumahok ng lubos. Sa gayon ay mararanasan natin kung papaano ang magmahal sa Diyos at sa kapwa. Sa ganito niya tayo igaganap at babaguhin tungo sa wangis ng Panginoong Hesus. Anumang Kristyanismong lihis sa ganito ay pang-isip lamang. Amen po. Maraming salamat po at nawa po ay may mga natutunan tayo sa ating pinag-aralan sa umaga.